Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayong napakagandang isang helmet na itatalakay para syempre sa inyo. So isa tong MT Stinger. So alam naman natin yung MT helmet ay sikat sa ibang lugar, Europe country. So meron tayo niyan na tatlong helmet na past na. Kung napanood yung past video natin, introduce ko na yung mga old natin na helmet na ginagamit. So isa doon yung 5 years, 3 years, and 4 years na helmet na personal na ginagamit natin. So ngayon, meron release sila na helmet na merong kinetic mechanism yung kanyang visor. Mamaya, isasampulan ko kayo kung paano, kung gaano ba to kaganda yung kanyang quick release na sinasabi na visor, no? So, ayan, tignan nyo muna. Ayan. So, dito sa kanyang likod, may nakalagay MT helmet, Stinger, PON or POUN. Tapos, may nakalagay sa ilalim na MT helmet, Stinger, version 2 DOT FMVS 218 certified, and then syempre yung pinaka-importante ay ECE 22.06 siya sa kanyang rating, no? So ayan, sa nagtatanong doon about sa rating, so hindi ko alam kung ano yung tinatanong niya, about sa personal rating ba or sa international rating or sa mga brand ng helmet, kung gaano kataas yung kanyang rating, no? So hindi ko yung masasagot. So basta yung nakalagay dito ay ECE 22.06 yung nakalagay sa kanya dito sa kanyang likuran. So size large, yung kanyang bigat naman ay nasa 1,550 grams. So sa XL hindi ko alam kasi hindi pa ako nakakuha ng XL na ganitong design. So siguro mga 1.560 o yung grams nun. So ayan, ICC, tapos may Philippine dito na nakalagay ng Philippines, and then yung kanyang visor, ayan. So dito naman sa harap ay syempre hindi mawawala yung kanyang air vents dito sa itaas. Napakaganda din yung kanyang design ng kanyang vents, ayan. Napakasulit, talaga ng kanyang design. Ayan, functional lahat. Tapos ayan yung kanyang design sa itaas. Ayan, so buksan natin kung anong nasa loob nito. Ayan, so wala nakalagay sa kanya. Again, sa nagtatanong kung intercom ready, syempre intercom ready yan. May pabilaw dito na space. And then, about naman doon sa eyeglass ready. So, wala siyang nakalagay na eyeglass ready. Pero I think, may parang allowance dito sa may gilid. Pwede siya ata na maging eyeglass ready kasi may space yung kanyang paddings dito sa sinusuokan ng mga eyeglass natin, no? So napakasulit ng kanyang paddings, tignan nyo. Ayan, mamaya tatalakay natin kung anong bakit may space dito. So may kinuha lang ako dyan na cover, mamaya explain natin yan. And then quick release yung kanyang strap, intercom ready. And then yung feeling kapag hinawakan dito sa kanyang padding sa loob ng helmet ay napaka smooth and hindi siya matigas. Napakaganda ng kanyang quality ng kanyang padding sa kapag hinawakan mo in person. And then dito din sa itaas ng uluhan, dito may nakalagay syempre na sticker ng MT. Ayan, may nakasulat dyan na something Europe brand. Tapos yung foam nya ay kulay black dito sa may uluhan, tapos sa may gilid ay sky blue. So ayan, about naman dito sa kung nakita nyo yung space na to, may kinuha ko dyan na cover, ayan. So yung nakasulat dito sa likod ay Universal Communication System or yung mga intercom na ginagamit sa helmet. So dito nila nilalagay. Ewan ko kung makapasok dito yung kagaya ng Fredco na intercom, pero I think kasya naman, pero di siya advisable na ilagay dito. Siguro option lang to sa mga, kasi yung mga old na mga intercom na alam ko ay separate yung battery sa kanyang body. So siguro dito kasya dito yung battery kapag yung nabili mong intercom ay separate doon sa kanyang body, no? So pwede siyang lagyan ng mga pera, papel na pera, kung ano pa importante na pwedeng makasya dito. So may bolt siya na alin na napakaliit. So papakita natin yan. So ito yung sample ng kanyang screw na alin type. So ayan yung itsura niya, may ganyan dyan. So pwede siyang gawing lagyan ng kung anong importante na makakasya dito sa kanyang likuran, no? So napakaganda sa kanya. And again, doon about naman sa kanyang kinetic mechanism, ayan nakalagay dyan. So ang isa tong literal na quick release na kapag pinalitan natin yung kanyang visor ay pipindutin mo lang dyan. Ayan, medyo pataas natin ng konti, and then pwede din ganyan, tapos pindutin mo lang dito, and ayan, matatanggal na yung visor mo, no? So hindi siya mahirap hugutin kapag gusto natin i-change yung kanyang visor. And then sa pagbalik naman,
pupush lang natin. Ayun. It takes 2 second. Pwede. So, napakaganda ng option nun. Kasi sa mga ibang helmet, hindi ko pa to nakita. Sa MT helmet ko pa lang to nakita. Ewan ko lang sa mga... Usually sa mga ganitong price range, siya pa lang yung naka... kinetic mechanism, no? So, napakagandang option yon kapag bibili ka ng helmet ngayong taon. Ayan. So, photochromatic. Yung kanyang visor. Pag off ready, pinlock ready. Pwede siyang lagyan ng pinlock na dito sa harap. Yung parang pinipil na sticker kapag na gusto mong lagyan itong helmet na to. And then, pwede din siyang gamitin pang gabi. Pero, hindi siya advisable. Pero, emergency, kahit hindi mo na siya i-change yung kanyang visor, pwede mo siya magamit kapag gabi kasi yung photochromatic na tinatawag sa isang visor ay kapag gabi nag-lesser yung kanyang dark dito sa kanyang visor, so medyo nag-clear siya ng konti, and then kung daytime naman ay nagiging mas dark yung kanyang visor, yun yung tawag doon sa photochromatic na lens, no? Ayan, so nakalalagay dito anti-scratch. Tapos yung kanyang paddings, 2.2 thickness, PC lens, and quick release nga. And then size large. Tapos yung kanyang vision na napakalapad, 100% yung nakalagay dito. And then alam naman natin yung MT helmets ay naging top 8 sa buong mundo. Yung brand na MT, no? So ewan ko lang ngayon kung anong top na sila, hindi ko pa na-check. Pero napakatibay na helmet na to sa mga nakaalam dyan. So, yun lang siguro sa video na to. At least nalaman nyo kung ano yung bagong helmet na naman ng nirelease ng MT na napakasikat. And then, syempre, swak sa mga mamimili natin dyan. So, may nakalagay pa dito nga pala. High Impact Resistant Polymer. Yung nakalagay dito sa kanyang shell. And then, Optical Ventilation Flow. Sport Series Design yung mga, yan yung nakasulat dito. Tapos, Stinger 2 since 1968. So, napakatagal na pala na helmet brand na to, no? So, hindi ko alam masyado yung history ng MT, pero I think matagal na nga sila kasi sa ibang bansa ay meron na nito. And then, ngayon lang ata naging sikat again dito sa Pinas, no? So, yun lang sa video na to. Sana yung tutulong ako sa inyo sa pagpili ng isang helmet, no? So, yun lang. Peace.